Is this the first time na ganyan po kalala yung air quality natin dito sa Metro Manila at doon sa mga karatig lalawigan? Um, I think, ma'am, no, at least over the past year, Mhm. we would have to say, no, parang that this is um, one of the worst air quality events that we have Mm. experienced, at least over the past year. Okay. Um, Almost comparable as well, no, yung nagkaroon po ng Okay. pagsabog ang Taal Volcano, no. So, and ang mahirap po dito, ma'am, is it's quite unpredictable. Gaya nga po ng nasabi nyo kanina, hindi po natin alam kung kailan po ba babalik sa, Normal. pre-incident Oo. levels ang Okay. hangin natin kasi hanggang sa ngayon po ay patuloy yung pagbaga or pagkasunog, no, ng basura. Oo. Ngayon naman po sa ilalim ng lupa, yung Yun na tinatawag nga natin na eh. subsurface Yeah, combustion. it has been 2 weeks pero naglalabas naman po ang abiso itong mga LGUs natin that are affected. Halimbawa, Valenzuela, sa Bulacan, sa Quezon City, na mag-ingat nga po sa paglabas because of the air quality now. Pero kung hindi talaga mapipigilan, mas dapat ang DOH na ang maglabas po dito ng abiso sa publiko, ikaw ay parte nung sensitive group o hindi. Dapat naka-face mask sa ngayon kapag lalabas, ganun po? Yes, ma'am, no. And actually, base na rin po sa ating napag-alaman, no. Ang DOH naman po ngayon ay naglalabas regularly ng kanilang mga risk Okay. communication para ipaalam sa ating mga tao. And I think yung some of our hospitals po, no, are Mm. also working with DOH to make sure na may sapat tayo ng mga masks at mga gamot, no, para dun sa mga nangangailangan ng medical attention. Pero yun po, no, I think definitely po, mas kaya pa nating paigtingan yung ating pag-communicate ng problema kasi mabibigla ho kayo, ma'am, marami sa mga tao parang hindi nila alam na Yun na nga. Ah, unhealthy na pala, no, yung Opo. yung Sige. nalalanghap Mm. nila na hangin. So hopefully po ay ma-engage po natin yung media para mas maipakalat po natin ang ating air Mm. quality Oo, levels. kasi nabanggit niya kanina, Manong Ted, yung tungkol dun sa mga strenuous activity, yung mga hindi talaga maiiwasan. Halimbawa, ang trabaho mo, construction worker, bawal na muna yan sa ngayon dun sa mga lugar kung saan ang air quality level, yung PM 2.5 na binabanggit ninyo, kundi talaga maiiwasan. Let's say, physical activities, wag na muna outside, ganun po? Yes, ma'am, kung susundin po natin yung World Health Organization Standard. guidelines, no, Opo. at these Opo. levels of air quality, dapat ang advice po is avoid prolonged, strenuous outdoor physical activity. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.